Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-56 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na mga sabi-sabi at palapalagay. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, kapwa takot at kaba ang bumalot sa bayan ng San Diego. Walang taong makikita sa daan at mistulang nakalulon ng katahimikan ang paligid. Ngunit unti-unti, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga tao na magbukas ng kanilang mga bintana at magpalitan ng balita. Sinasabing may nangyaring kalagim-lagim na insidente noong nakaraang gabi na ikinumpara sa pagsalakay ni Balat. May mga chismis na kumalat na si Kapitan Pablo ang may kagagawan ng pagsalakay. Ayon sa ilan, ang mga kwadrilyero ang dumakip kay Ibarra. Nabalita rin na nagtangkang itanan ni Ibarra si Maria Clara upang hindi matuloy ang kasal nito kay Linares. Ngunit nabigo dahil sa paghahadlang ni Kapitan Tiago at ng mga sibil. Isang lalaki naman na galing sa tribunal ang nagsabing si Bruno ay nagtapat na tungkol sa pagkakaroon ng relasyon nina Ibarra at Maria Clara. Ibinunyag din na balak ni Ibarra na paghigantihan ang simbahan at mabuti na lamang daw at nasa bahay ni Kapitan Tiago si Padre Salvi. Sinasabing ang mga sibil ang sumunog sa bahay ni Ibarra. At sa dulo ng kabanata, mayroong babaeng nagsabing nakita niya si Lucas na nakabitin sa ilalim ng puno ng santol. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Takot at katahimikan ang bumalot sa buong bayan ng San Diego kinabukasan matapos ang nagdaang kaguluhan. Ang mga tao ay natakot magpakita sa labas at naghintay muna bago mag-usap-usap. Pagkalat ng mga usap-usapan at kuro-kuro na si Kapitan Pablo ang nanguna sa paglusob, ngunit may iba pang nagsasabing ang mga kwadrilyero ang may kagagawan kaya dinakip si Ibarra. Lumitaw din ang mga haka-haka tungkol sa tangkang pagtatanan ni Ibarra kay Maria Clara upang maiwasan ang kasal kay Linares. Pagpapatotoo ni Bruno na may relasyon sina Ibarra at Maria Clara na nagdagdag sa mga paratang laban kay Ibarra. Sinabi rin na nais ni Ibarra paghigantihan ang simbahan, ngunit nabigo dahil sa presensya ni Padre Salvi. Isang babae ang nagsabi na nakita niyang nakabitin sa puno ng santol si Lucas. Ang balitang ito ay nagdulot ng karagdagang takot at pag-aalala sa mga tao sa bayan. Mga mahahalagang tauhan, magkakapit-bahay. Nagbibigay sila ng mga speculation at haka-haka tungkol sa mga pangyayari. Kapitan Pablo, siya ang napag-usapan bilang pinuno ng mga sumalakay sa bayan na iniuugnay sa mga naganap na kaguluhan noong gabi. Vice Alcalde, isa siya sa mga tauhang inakala ng iba na naaresto dahil sa engkwentro. Padre Salvi, nabanggit na siya ay nasa bahay ni Kapitan Tiago noong mga pangyayari at pinaniniwala ang isa sa mga dahilan kung bakit nabigo ang plano ni Ibarra. Al Perez, binanggit na kasama sa isang karambola. Ibarra, isinangkot sa mga pangyayari at binintangang nagtangkang itanan si Maria Clara. Siya rin ay napag-usapan bilang responsable sa tangkang paghihiganti sa simbahan at sa pagkasunog ng kanyang bahay. Maria Clara, naging sentro ng mga kuro-kuro tungkol sa tangkang pagtatanan sa kanya ni Ibarra upang hindi matuloy ang kasal nila ni Linares. Kapitan Tiago, binanggit na tumulong sa mga guwardiya sibil upang pigilan ang pagtatanan ni Ibarra at Maria Clara. Hermana Pute, isang babaeng nagkalap ng impormasyon mula sa isang lalaking kagagaling lamang sa tribunal. Bruno, isang tauhan na nagtapat sa mga autoridad na nagpatunay sa balita tungkol sa relasyon nina Ibarra at Maria Clara. Lucas, isang tauhan na nakita ng isang babae na nakabitin sa puno ng santol. Linares, ang lalaki na sinasabing dahilan kung bakit gustong itanan ni Ibarra si Maria Clara upang hindi matuloy ang kasal nila. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa bayan ng San Diego,
kung saan nakaranas ang mga tao ng takot at kaguluhan dahil sa hindi malinaw na mga pangyayari. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Kwadrilyero, isang miyembro ng pangkat ng gwardiya o sundalo na nagpapanatili ng kaayusan sa isang lugar. Mandambong, tumutukoy sa isang taong nagsasagawa ng pang-aabuso o pandarambong, karaniwang sa pamamagitan ng karahasan. Tribunal, isang hukuman o lugar kung saan ginagawa ang mga legal na proseso at pag-aayos ng mga kaso. Kuro-kuro, mga opinyon, haka-haka o usap-usapan na karaniwang walang matibay na batayan. Nagkabalitaan, nag-usap o nagbahaginan ng impormasyon o balita. Paghihiganti, paghahanap ng paraan upang gumanti sa isang nagawang masama o pagkakamali. Nakabitin, nakasabit o nakatali, karaniwang tumutukoy sa isang taong nagpakamatay o pinatay sa pamamagitan ng pagbibigti. Santol, isang uri ng puno na karaniwang namumunga ng bilog at maasim na prutas. Kalagim-lagim, nakakatakot o nagdudulot ng matinding pangamba. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita kung paano ang takot at kawalang katiyakan ay maaaring magdulot ng katahimikan at pag-iingat sa mga tao. Sa harap ng kaguluhan, mas pinipili ng mga tao na manatiling ligtas sa kanilang tahanan. Ipinapakita rin ng kabanata kung paano ang mga sabi-sabi at kuro-kuro ay madaling kumalat sa gitna ng takot at kawalan ng tiyak na impormasyon. Ang mga haka-haka ay maaaring magdulot ng mas malalim na takot at maling interpretation ng mga pangyayari. Ang mga usap-usapan tungkol sa tangkang pagtatanan ni Ibarra at Maria Clara ay nagpapakita ng complication ng mga relasyon at ang epekto ng mga panlabas na puwersa sa personal na buhay ng mga tauhan. Ang mga desisyon na kinuha sa gitna ng kaguluhan ay nagdudulot ng mas maraming problema. Ang pagpapakita ng patay na katawan ni Lucas ay isang simbolo ng kawalan ng hustisya at ang madilim na kapalaran ng mga taong naipit sa mga sigalot ng lipunan. Ipinapakita nito na ang kaguluhan ay nagdudulot ng kapahamakan sa buhay ng tao. Ang kabanata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng katotohanan at ang panganib ng mga maling balita at sabi-sabi. Sa isang komunidad, ang maling information ay maaaring magdulot ng kaguluhan at mas malalim na sugat sa lipunan. At diyan nagtatapos ang ika-56 na kabanata ng Noli Me Tangere, mga sabi-sabi at palapalagay. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.